inanunsyo ng Land Transportation Office or LTO ang pagbawal umano ng mga e-bike at e-trike sa pangunahing kalsada dito sa Pilipinas mula December 1, 2025. Pero nung huli, inanunsyo nila pagpaliban muna raw ang implementasyon nito. Pero marami pa rin ang mga e-bike owners at e-trike owners na nababahala. Ano nga ba ang kanilang sitwasyon at totally ba na i-ban or ipagbawal na nga ba ang e-trike? Kumustahin natin ang mga may-ari ng e-trike dito sa Kalibo, Aklan. Kapag gamit mo nito, kung matino ka man at magdala nito, kasi alam mo naman ang kuha ng kalsada eh. Kaya dapat, huwag ka para-hara sa kalsada, gilid ka. Kung may malalaking truck, medyo tabi-tabi ka, konti. Kaya tumabi ka. Kailan pa kayo na-encourage na maggamit ng e-bike po? Hindi kasi nakikita ko man dati nga medyo maganda naman ang paggamit nito kasi sisabol naman kahit saan ka pumunta, pili ka kapunta. Kung bibili ka naman doon sa bayan, ay malapit lang bayan, sakyan mo to, sandali lang, kung mag-tricycle ka pa, o 15 pesos, patapos, pagbalik mo, ang tricycle man, hanggang pa mapupuno pa. Eh kung isa garkila na lang ko pa, uwi. Eh kung mayroon nito, mabilis lang pag gusto mo umuwi, uwi ka na kagad. Ayon kay Ate Merna Sapico, isang negosyante sa Kalibo Public Market, napakalaking tulong sana ang e-bike sa kanila. Sa katunayan, 3 unit na ng e-bike ang kanilang nabili. Mabaho nga tipid sa amo nga tuwano pangabuhi tapos ay sa akon nga pag hatod sa akong apo bahol nga bulig sa amo nga negosyo. Aman ka to, ro pamasahe pa lang, mga pila imong magastos sa isang bulan? Aba, hindi ta magigo ka mo ro sa adlaw ro 150. So i-times mo sa O sambugan sa isang pila bulan, ta pila ka to talaga, no? imong maubos ka to. 3.5, Oh. 3.5, no? So, makaron nga ikaw ay nag-e-bike sa sulod it isang bulan, pila man imo nga na-consume nga sa kuryente abi? Oo, i-charge ko imaw kaapat to i-charge sa sambugan ay pila man lang anang makaon na nagkaroon ko mag-charge kay 20 pesos man lang anang makaon. Gaano nakatagal itong e-bike mo? 1 year, mahigit 1 year na po, 1 year and 6 months. Oho. Paano ka na-encourage na bumili ng e-bike? Kasi po, sa mahal ng pamasahe ngayon, sabi ko, what if bumili na lang tayo ng e-bike? Kasi po, kalahati ng kita ng asawa ko napupunta sa pamasahe kasi may 5 po akong anak. Okay. Tapos, nung umpisa na nabili mo tong e-bike mo, gaano ba siya nakakatipid po ba kayo in terms sa kuryente? Opo, kasi yung binabayaran ko lang po sa kuryente, 600 lang po. 600 isang buwan? Isang buwan po. Para lang po sa e-bike or? Hindi, kasama na na yun sa buong bahay. Oo. Nung panahon na wala ka pang e-bike, kasama ka ng Mga 400 po. So, ibig sabihin, mga 200 pesos Opo, lang opo. ang consumption mo Opo, sa isang, opo. sa isang gaano man katagal mo ginagamit ito sa isang araw? Mga 2 days po. 2 days 2 before days. ka malubat? Oo, para malubat. Ganun. Mas matipid po talaga itong e-bike kasi yung kapatid ko, hinahatid namin yan siya sa Mabilo pag nag-visit siya dito. So, 100 pesos yung gas namin papunta doon sa kanila. Tapos minsan naghatid ako sa kanya doon, Ito nagamit ginamit? na ito. Ano po, hindi pa po siya nalobat. Galing dito sa amin papuntang Briones. Ang layo nun Oo. Ganun pala Tapos balikan po yun at tapos hindi pa ako nag-charge nun kasi nung wala, yung asawa ko kasi sir, nagtatrabaho siya na van driver. Tapos ako yung taga-hatid at sundo sa kanya doon sa terminal. tinatrabahuhan niya po Okay. sir kasi ginagrahe po kasi yung van niya. So malaking tulong sa akin yung e-bike kasi mag-aarkila pa siya ng tricycle pa uwi dito. Halimbawa pag gabi na siya umuwi, aarkila siya ng tricycle pa uwi lang po dito sa amin. So Oo. malaki talagang tipid itong e-bike sa akin at malaking tulong din talaga sa amin. Opo. So ngayon naman, ano ang inyong reaksyon na parang ipagbabawal na ang e-bike, paggamit ng e-bike sa national highway? So
ikaw hindi ka makapunta ng Kalibo Yes pagka po. Mm-mm. ano kasi dadaan ka National Highway. Mm-mm. Hindi naman pwedeng wala man tayong dadaanan na Oo. interior road papuntang Mm-mm. Kalibo, Yes highway po. talaga. Puro National Highway. Opo, so ano ang reaction ninyo sa ano sa plano ng LTO? Nakakapanglumo po talaga. Parang sabi ko, paano na yan yung, syempre, yung kunting kinikita na imbes, pangkain sana namin or pangbili ng mga gastusin ng mga anak ko sa school, hindi ko na magagamit kasi doon na mapupunta sa pamasay kasi yung anak ko sa ANSAT yung nag-aaral. So, 2 rides. So, paano ko siya, hinahatid ko kasi yun, sir, sa school. So, saan ako dadaan? Pag papunta ko ng Kalibo, saan kami pwedeng dumaan na hindi kami dadaan ng National Highway? Eh, puro National Highway dito, sir, eh. Opo. Oo. At saka ang pamasahe ng anak mo mula dito, balikan, magkano ang magagastos? 60. 60 60. times mo sa 22 days. Oo. So mayroon kang 1,320 pesos Opo. na sa loob ng isang buwan para sa pamasahe lang Pamasahe ng anak mo. lang, hindi pa Samantala kasama pala, ang kung baon. meron kang e-bike na ito, e-trike, ay gumagastos ka lang ng 200 pesos sa isang buwan na charge. So ibig sabihin, may 1,120 pesos ka na natira, malaking bagay na sa Yes pagkain po, ninyo. yes po. Kasi ang hirap ng ngayon eh. Oo. Yung mga bilihin natin ngayon, ang hirap talaga. Ang Opo. taas ng mga Oo. So, yun po yung hinaing ko na sana naman po yung ating LTO Region 6 or doon po mismo sa sa national? sa yung pinakamataas po na LTO, sana po pinag-isipan nilang mabuti kasi po dito sa atin sa Kalibo, Aklan, sa probinsya natin, hindi naman po yung mga e-bike na ito, hindi naman po ginagamit para pangkabuhayan, hindi kagaya ng sa Maynila na ginagamit 'di ba nila, sir, na pangkabuhayan. Ito pang service lang talaga, panghatid sundo, pamalengke, ganun lang po. Oo. At saka kung merong abusado na nagda-drive ng e-bike sa highway, puhulihin na lang. Yun na lang sana po, ang hulihin, yun na ano? lang po sana. Yan din Oo. ang sabi ng ibang mga nakausap Yes po. natin. Kasi ang tinitingnan kasi, merong mga abusado na nag-e-bike Yes na talagang nagpapagitna pa sila sa highway. Yes po. Hindi nila ginagamit yung sa slow lane. So may mga ganun talaga. Hindi man maitago na may nagaganon. No? Yes po. Pero kung i-total ban ang e-trike sa National Highway, dito sa Aklan, marami siguro ang Marami ang maapektuhan. maapektuhan, sir. Kasi yung iba din, hindi lang po ako, kasi yung iba nagtatrabaho, di ba sila, sir? Hindi nila afford na magbili ng sasakyan. So, yung iba nagbibili ng e-bike, pero iba lang yung sa kanila. Ito kasi pang lang to, mura lang kasi to, sir. Para malaman kung gaano na karami ang bumili at gumagamit ng e-trike at e-bike dito sa Kalibo, Aklan or dito sa buong probinsya, pinuntahan namin ang isa sa mga sikat na bilihan nito. Kalibo ang isa sa pinaka sikat na pinupuntahan ng mga tao at binibilhan ng e-bikes at e-trikes ay ang Steady Bikes Kalibo. Yes po, sir. Okay. So, nakita natin na mayroon pala ditong home credit. Sa Yeah. inyo, sa part ng home credit, mga ilan na ang mga nag-avail ng e-bikes? Magandang tanong po yan, sir. So, sa amin dito kasi iba-iba yung pumupunta. Yung iba po kasi nag-PM sa FB page. Oo. Tapos yung iba walk-in. So, kung para sa akin po, estimated ko lang dyan, mga nasa 300 plus na po yung nag-avail ng e-bike namin dito. So, dito pa lang yan sa store na ito, Yes po, sa sir. Steady Bikes Opo. Kalibo. Yes po, sir. Hindi pa kasama yung sa ibang mga, kung mayroong mga iba pang bilihan. Ito lang kasi alam ko dito na malakas talaga ang bitahan dito ng e-bikes eh. Yes So, po, sir. sa ngayon, makasama natin si Ma'am Julie ng Steady Bikes Kalibo. Ma'am, kumusta po ang business ng e-bike sa Kalibo po? Dito po sa Kalibo, so far marami na din pong bumibili ng e-bike kasi nga po malaking tulong din kasi sa nagmamahal na gasolina. So yung e-bike is napaka-convenient para sa lahat kasi i-charge mo lang. Tapos marami ka nang mapupuntahan. Unlike na pag nagasolina ka, kada maubusan ka magpapagas ka na naman, so other expenses yun. Pero sa e-bike, charge ka lang, pwede mo na magamit pamalengke,
Parang ang hatid sundo sa estudyante at sa trabaho. E-bikes po, noong nag-uumpisa po ang inyong store dito sa Kalibo, Aklan, gaano po ka tumal muna yung bintahan ng e-bikes? Ibig kong sabihin, di ba, nung una parang pinapakilala pa lang ang e-bikes, parang ayaw ng tao ng e-bikes muna. Parang nasanay sila sa traditional na mga motorcycle, mga ganyan, no? Kumusta nung nag-umpisa kayo? Bali, yung una po namin, hindi po kami agad e-bike. Bali, nung first na nagbukas kami by pandemic day, ano pa yun? Pandemic year. So, mga bikes pa po kami. So, nung nagsisimula na papasok na yung e-bike sa iba't ibang lugar mula Metro Manila, tapos na namin na mostly yung nag-i-inquire dito na kahit bikes lang kami before, yung nag-i-inquire, nagtatanong na. So, ma'am, may e-bike kayo, ma'am? Kasi parang mas marami nang gumagamit ng e-bike at parang mas madali daw yung travel nila kasi marami silang maisasakay. Unlike sa bike, parang 2 tao lang yung maximum na makakasakay. Unlike sa e-bike po, pag 3 wheels, pwedeng 3, 4 maisasakay. So yun po, hanggang sa pumatok na yung e-bike, kaya nawala na rin sa amin yung bike, puro focus na electric, kami. vehicle na. Yes po. Ilan ang naibenta ninyo sa Kalibo, Aklan na unit mula 2021, 2021, pandemic time, ngayon 2025 na, mga ilan na sa inyong store ang naibenta ninyo? Mga estimated po, mga nasa 500 units or more na po. 500 units. Oo. So, sa dami nun po, hindi nang nabenta namin for 4 years. Mga tumatakbo na po siya ng 500 to 600 units. So ganun karami pala. Dahil yan sa mas nakakatipid raw ang mga tao sa kuryente Yes po. or sa gatong. Kumbaga sa mga motorcycle na digas, kailangan bibili ka ng mahal na gasolina, ano? Pero dito, mga nasa magkano ba ang estimated na nakukonsume na kuryente ng isang customer sa e-bike based sa inyong pagtansa? Based po sa namin, yung capacity ng e-bike namin is basta proper charging lang po tayo at ang gumagamit susunod ng natin yung, e-trike at e-bike ang speed na tama para lang makonserve natin yung battery is more or less 2 to 3 times a week ka lang magcha-charge, pero yung gamit mo is more mga 5 times siya magagamit yung e-bike pag full charge. So mga nasa 10 to 15 pesos lang yung kain niya per full charge. So napakamura compare sa gasolina na nasa 50 to 60 per liter yung benta ng gas. When it comes sa naman po sa maintenance, paano po napapangalagaan ang e-bikes at sa part ninyo sa steady bike, paano po yung after sale service niyo? Yung most importantly yung after sale services is dapat may technician ka na in-house. So anytime na may mga troubleshoot sa customer na kailangan ng technician agad-agad, is nandito yung technician namin. So pag schedule lang namin yung mga home service namin para hindi matenga yung mga e-bikes ng customers namin kasi mostly ginagamit nila yung pang service sa trabaho at sa mga estudyante. So importante talaga na ang kondisyon yung e-bike nila para din sa safety ng customer natin along the road. Opo. Sa ngayon, sa paglabas ng kautusan ng LTO na ibawal daw ang e-bike sa national road, nagkaroon ng maraming pag-aalala sa mga gumagamit nito. At ang inisip ng iba na totally i-ban or pagbabawalan ang paggamit ng e-bike. Ano ba ang sa inyo, sa part ninyo, nagkaroon na ba ng pag-uusap ang LTO sa mga business owner ng e-trike, e-bikes? Regarding po dyan, napakagulo po kasi may mga misinformation at tapos misleading din sa mga customers at para din sa amin kasi apektado din talaga kami at lalo na yung mga customers namin kasi yung main concern nila is
paano na yung e-bike namin? Sayang yung e-bike namin kasi hindi na siya namin magagamit kasi bawal daw. Yun ang sabi sa amin. So main concern nila is bawal sa main road. So anong mangyayari pag wala kaming ibang daanan kundi main road or national road? So ang explanation ko sa customer, ma'am, pwede po tayo dumaan sa national road basta po nasa bike lane tayo. So, nasa tabi. pinakagilid tayo. Para na rin po sa safety ng driver at para din po maiwasan yung traffic. Kasi yun yung purpose ng pagbaban ng e-bike sa Metro Manila is for para maiwasan yung traffic at doon yung mga aksidente. Kasi nga, highway, malalaki yung mga sasakyan, mabibilis, hindi pwede isabay yung mga mababagal. Kaya yung sa amin, yung advice ko sa customer is, pag may dadaan na mga truck or malalaki kaysa sa kanila, mag-give way na lang para na lang din maiwasan na masagi sila or para maiwasan din yung traffic. Kasi nga, yun yung purpose ng implementation ng e-bike banning. Opo. So totally wala pa palang pag-uusap talaga directly sa mga katulad sa inyo sa business Yes po. sector ang mga taga-LTO. So umaasa pa po ba tayo na itong pagbaban sa National Highway ay hindi matutuloy? Sana po, kasi nga, ang malaking perwisyo din po sa mga Pilipino yung pagbaba ng e-bike kasi masyadong nag-depend na yung mga Pilipino sa e-bike. Kasi nga, nakakatipid sila sa pamasahe at sa gasolina. Sa e-bike kasi, magcha-charge ka lang okay na. So, pag nawala yun, parang babalik na naman sila sa gastos at sa malaking pagbaba, maapektuhan na rin yung budget na para lang dapat sa bahay. Opo, may nakausap kami na ang kanyang ginagastos na kuryente ay 200 pesos lang sa e-bike. Samantala, kung gagastos siya ng pamasahe para sa anak niya, ay mayroon po siyang 1,200 pesos plus sa isang buwan na gagastusin sa isang anak lang na magpupunta sa school. Yes po. So, ganun pala katipid ang paggamit ng e-bike. Yes po. Oo. Maraming salamat po, ma'am, sa oras na pinigay sa amin dito Thanks. sa PB News Online. Thank you, sir. Kaugnay ng mga mensahe ng pagkakabahala ng ating mga kababayan na gumagamit ng e-trike at e-bike dito sa ating probinsya ng Aklan, makasama natin ngayon sa opisina ng LTO o Land Transportation Office ang kanilang butihing chief ng LTO Aklan, walang iba kundi si Engineer Marlon Velez. Sir, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon sa iyo at sa lahat ng mga sumusubaybay sa programa mo. Opo. Engineer, ano po ba talaga ang naging plano ng LTO dito po sa mga e-bike or sa mga e-trike? Well, as mentioned ng aming Assistant Secretary Marcos Lacanilao together with the OTR Secretary Giovanni Lopez, during the budget hearing ng DOTR last week. Sinabi niya na starting December 1 ay mag-start na ng pag-impound at panghuli yung LTO ng mga e-trikes and e-bikes at saka mga light electric vehicles na ginagamit sa National Highway. And then, this Monday, December 1, nagsabi naman yung Assistant Secretary namin na i-defer muna ang pag-implement and i-postpone hanggang January 2. So by January 2, mag-implement na kami sa LTO. Yun ang sabi ng aming Assistant Secretary. So ibig sabihin, ano ho ang kahulugan nito na nangangahulugan po ba na totally bawal na ang paggamit ng e-bike or e-trike or i-regulate lang natin po? Regulate lang, hindi ko rin masasabi na total, because yun nga, kahit kami sa mga district offices ng LTO, naghihintay pa rin kami ng guidelines kung paano namin ito ma-implement, kung ano yung legal basis namin, because yung una, kung basihan lang natin yung memorandum ng opisina namin ng LTO, first sa pag-register ng mga electric bikes at saka mga electric vehicles, ito kasing e-bikes na may mga kategory na pwedeng marehistro
at meron namang category na non-registrable. Ibig sabihin, may mga e-trikes, e-bikes, and light electric vehicles na hindi kailangan ipa-register. But itong mga sasakyan na ito, mga e-bikes na ito is kung hindi sila nire-register, yung treatment sa kanila is bicycles. No, kung ano yung policy and regulations with regard sa mga bicycles, yun din ang sinusunod sa mga e-bikes. Oh, so ibig sabihin po, yung ibang mga e-trike ay pwede doon sa bicycle lane kung meron sa National Highway. Pagka ganon. Yes, because they are considered as bicycles. Bicycles, Yung oh. hindi narirehistro. Oh. No? So, kung meron tayong mga bicycle lanes, doon sila. Kung nasa National Highway, kung nasa National Road. Pero kung nasa secondary road sila, wala tayong limitations. No? They can use our roads, no, kung secondary. Anong ibig sabihin ng mga secondary roads? Ayan po. Okay. So yung mga secondary roads na yan is any public roads na hindi national. So para mas madali, i-define natin yung national road. Dito sa Aklan, no, yung national road natin is from Altabas going to Buruanga, yung tinatawag natin na PC Barracks Road or sa ngayon Aklan Nautical Road, I'm not sure, no? Opo. Pero yon yung ano natin. Dito sa Kalibo, from boundary sa Linabuan Norte, no? Tapos Tigayon, Estancia, Capitol area, diyan sa Crossing Banga, part ng Cardinal Sin Avenue, Rojas, Dimaagma, Rojas, hanggang palabas na ng Numancia. Now, that is the national road. And then, from Crossing Banga, all the way to New Washington, yung Cardinal Sin Avenue natin, national road yan. Ngayon, yung hindi nabanggit na mga roads is considered as secondary roads. Opo. Yung mga daan dito sa poblasyon, no, at saka mga barangay roads, at saka municipal roads, yun ang secondary roads na allowed yung hindi prohibited yung mga e-bikes na gumamit. Opo. So ano ho ang mangyayari sa January 2? Talagang go na. Pagka halimbawa may makitang e-bike ang mga taga LTO sa National Highway, ikukumpiskahin po ba yon or titikitan lang? Hindi ko pa masabi yan, no? Kasi nga, naghihintay pa kami ng guidelines. Kasi tingnan natin yung legality niyan, no? Since na hindi nire-require ng driver's license ang mga e-bikes, hindi namin pwedeng hulihin, no? Kasi wala rin naman kami i-confiscate na driver's license. So yun Yung siguro, mga e-bikes na yan, hindi rin yan nire-register. No? So wala silang binabayaran na motor vehicle users charge. Yung motor vehicle users charge na yan yung nung una tinatawag natin na road users tax. No, pag nagbabayad niyan sila, they have the authority na gumamit ng karsada natin. So hindi sila nire-register. So hindi rin natin pwedeng ma-impound yan. Ngayon, kung gumamit sila ng national road, ang magiging violation niyan is first, pwede silang obstruction. Kasi nga, kung obstruction, hindi sila mabilis, no? And nag-obstruct sila sa traffic sa likod nila. Kasi yung mga fast-moving vehicles natin, yun ang in-obstruct nila, no? Kung nasa gitna sila. So yung magiging violation nila is reckless driving. I mean obstruction. So pwede rin na i-charge sila as reckless driving, no? Because they put in danger yung sarili nila at saka yung mga pasahero nila at saka yung ibang mga motorista. So it's either reckless driving or obstruction. Ngayon, yung mga violation na yan is not an impoundable offense. Okay. So, hindi natin ma-impound. So, kung merong pulisiya or regulation na ipapalabas yung opisya na namin na with regard sa legal basis at saka kung anong gagawin namin
kung manghuli kami by December to, yun ang by January January to. to. Sorry. Opo. So yun ang magiging basihan namin. But as of now, wala pa po and naghihintay kami ng guidelines. Oo po. Ang mga e-trike owner ay nagkakaroon po ng parang misinformation sa kanila na ang iniisip nila totally ibabawal na at hindi na pwedeng gamitin sa mga kalsada ang mga electric vehicle nila. So, ang iniisip nila total ban. Kaya ang Yes. iba gusto na nilang isauli yung kanilang e-trike sa mga store na binilhan nila. Ano po ang ang mensahe ninyo? Siguro nakarating naman sa inyo yung mga ganong mga information. Yes, sir, of course. Engineer. No, tama po, no? Maraming nababahala because of the misinformation na at saka mga fake news rin Opo, ayun. sa ating social media. That is why yung directive ng aming Assistant Secretary for this whole month of December, information drive yung gagawin namin. No, kasi nga nung pumutok yung balita na yan is nung Biyernes and then pagdating ng Lunes i-implement na, so maraming nagpapanik. Opo. But this time, 1 month yung binigay ng Assistant Secretary namin for information drive. Para maintindihan ng mga e-trike owners natin at saka light electric vehicles kung ano yung mga pulisiya at saka yung mga tamang impormasyon na pwede nilang gamitin. Opo. So, yun po. Maraming salamat sa oras na binigay sa amin, Engineer, sa PB News online. Baka po mayroon pa kayong paglilinaw or may nais pa po kayong mensahe sa mga e-trike owners po ngayon po na nanonood sa atin. Yes, no, sa mga e-trike owners natin at saka mga e-bikes at saka mga light electric vehicles. Yung pulisiya na ito is hindi po na nagdi-discriminate tayo kung sino yung pwedeng gumamit ng national highway natin. Ang bottom line po nito is road safety. No, because aside from motorcycle, itong mga e-trikes and e-bikes na ito is maliit din na mga sasakyan. So, prone po sila sa disgrasya at sila po ang kawawa in case na may mga road crashes tayo. So, this is for the welfare ng ating mga e-bikes and e-trikes owner. And rest assured po na yung Assistant Secretary namin at saka yung opisina namin sa Land Transportation Office ay pinag-aaralan no, kung ano ang mabuting gawin para magkaroon tayo ng win-win solusyon na maitaguyod natin yung EVIDA law na magiging yung paggamit natin ng sasakyan is makakatulong tayo sa environment natin. At the same time, kami naman sa LTO ay makapag-promote din ng road safety. Salamat po, sir, Engineer. You're welcome. Sa ngayon, malinaw na sinasabi ng LTO na walang banning or total ban sa paggamit ng e-trike. Ang maliwanag ngayon, bawal sila sa National Highway. Yan ang ating report ngayon. Dahil tapos na ang ating report, kakapin na tayo sa Felicitas ni Nang Cecil. Magandang gabi, bayan. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.